Amen, amen. Salamat po sa napaka-gandang introduction. Pero ako lang po ay isang Kuya Jom. Kuya Jom lang po. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Parang hindi pa po eh. Handa na po ba ang lahat? Amen. Ayan. So again po, welcome po sa ating Abide Christian Fellowship. On behalf po again for our pastors, Pastor Sam, Pastor Joey, and Pastor Gladys. Ako na naman po ang iyong na-assign na magturo po ng salita po ng ating Panginoon for sa araw na ito po. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin po sa ating Panginoon. Muli po, Panginoon, thank you Lord God for this wonderful day Lord God that you given to us. Maraming salamat po Lord God for na nakarating po kami dito sa church na safe and sound Lord God. And we are all excited Lord God to listen to your word. Panginoon, prepare our heart Lord God. Linisin niyo po Lord God ang mga hindi ka nais-nais, Lord God, sa aming mga puso para marinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Magkaroon ng transformation sa aming mga buhay, Panginoon, from glory to glory. Hindi sa overnight, Lord God, but alam ko po, Lord God, na you change us day by day, Panginoon. And Panginoon, help us, Lord God, prepare our ears, spiritual ears, para maintindihan ang iyong mga salita. Maraming salamat po Lord God sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito. Maraming salamat po Lord God sa mga nakikinig Lord God. Alam ko po Lord God na ang message mo na ito Lord God ay hindi accidental Lord God, but ito Lord God ay talagang naitaon sa araw na ito Lord God para sa mga taong sabik, Lord God, na mapakinggan ng iyong mga salita. Amen. And alam ko po, Lord God, na ang iyong mga salita ay napaka-sharp, Lord God. Ang iyong mga salita, Lord God, ay napakatalim, Lord God, na nagpa-penetrate sa aming mga puso sa kaluluwa, Panginoon. Yes. And muli po, Panginoon, help us, Lord God, to focus in your word only, Lord God, hindi sa nakatayo dito, Lord God, kundi sa iyong salita, Panginoon. Amen. Ito po ang panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. So, ang ating pong title for today is Faithful Until Finish. Faithful Until Finish. And mababasa po natin ito sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. And let's all read. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in views of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. With great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship. Do the work of evangelist, discharge all the duties of ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day.
and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sa Tagalog po, sa Tagalog, basahin po natin ulit sa Tagalog. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa Kanyang pagdating bilang Hari, inaatasan kita Natanggal. na ayusin. Amen, amen. Thank you po, Kuya Wee. Inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sorry, di ko mabasa dito na lang. Inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang iyong tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Sapagkat dumating na ang panahon na pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanabik sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen po. So, dito po sa ating nabasa, ito po yung huling letter po ito po yung last letter po ni Apostle Paul po para kay intended po sa I intend to give it to sa kanyang kapatid in spirit na si Timothy. Nung sinulat po ito ni next slide po. Nung sinulat po ito ni Apostle Paul ay nasa kulungan po siya. Ito po ay sabi nga po dito na malapit na daw po siyang i-execute itong mga letter na ito po na instead na si Paul ay ma-discourage, instead na si Paul ay isipin na lang niya yung mga nalalabi niyang araw, hindi po, inisip pa niya yung kanyang kapatid na si Timothy, yung brother in Christ, yung kapatid niya sa ating Panginoon na si Timothy, na nandito po si Timothy sa lugar na Ephesus. On that time din po si Timothy ay
madaming mga sa paligid niya ay madaming mga nagtuturo ng mga false doctrine na ano po siya na di-discourage na po siya sa mga nangyayari sa yung situation niya po sa sa lugar na yon. Pero ang sabi po ni Paul sa kanya na magpatuloy ka, just keep your faith, di ba? Parang yung letter na yon, yung letter po na ito ay to encourage Timothy. At ganoon din po tayo. Itong letter na ito po ay to encourage us sa mga nangyayari po sa ating mga buhay. Amen po. And basahin ko lang po. When Timothy received Paul's letter, he was facing a pressure leadership crisis in Ephesus. His situation was marked by intense internal and external challenge that left him overwhelming and discouraged. It is a hostile environment. He was leading the church in a city dominated by the temple of Artemis and widespread paganism. Ito nga po yung kanina na si Timothy ay ito po yung inaano ni Timothy, ito po yung mga hinaharap niya sa lugar na iyon. So dito po natin maano na iba talaga pag meron po tayong mga kaibigan or mga kapatid in Christ na yung nag-encourage po sa atin. Kaya kailangan po natin, kaya hindi po tayo talaga pwedeng mabuhay sa sarili lang natin. Kailangan po natin ang bawat isa. Amen po. Na talagang kailangan po natin yung word of encouragement na hindi lang sabihin natin sa sarili natin, kaya ko to mag-isa. No, hindi po natin kaya. Kailangan po natin ang bawat isa. Yun po yung ano. And sino na po dito yung naka-join po ng marathon? Wala pa? Nakapanood lang po. Kaya ako din po nakapanood. Pinapanood na lang po natin, pagod na. So mas more pagod tayo po nag-join po sa marathon. So, ang question po, pag sumasali po ba tayo sa marathon, ano po yung mas importante? How you start or how you finish? How we finish. Di po ba how we finish? How we finish the race. Ganun din po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. It does not matter kung paano tayo nagsimula. What matter is how we finish. How we finish the race. Andito po yung question. Lang po, next slide. Yan po, yan. So the question is not did you start, but the question is will you finish? Sabihin po natin sa ating mga kapatid, katabi, will you finish? Hindi po natin sabihin will you finish me, iba po yun. Will you finish? Yun po yung kailangan po natin ng bawat isa para po tayo maka-finish sa line, sa race. Na hindi po natin kaya mag-isa. Hindi po natin kaya mag-isa na pumunta po sa finish line. Kailangan po natin ang bawat isa. Amen. And meron lang po akong 5 pointers, which is number 1 po is lead and serve with eternal accountability. Lead and serve with eternal accountability. Sabi ko dito, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. Di po ba? Ito yung sabi niya kanina dito sa verse po natin na we should be accountable daw po sa ating mga ginagawa. Paul begins with lifting Timothy's eyes from the earth
to eternity. Dahil nga po, di ba, sa sulat kanina, sa nabasa po natin na Paul is encouraging Timothy despite of what's going on sa lugar niya or sa kung saan po na-assign si Timothy na yung nga po na madaming mga false doctrine, madami na pong mga discouragement na nangyari doon. Pero sabi niya, pero yung letter na yon ay nagpapalit up yung spirit ni Timothy. Binigay po ni Paul yon kay Timothy para po siya ay kumbaga para siya ay mapagaanan ng loob, mabigyan, ma-fire up yung kanyang yung pananampalataya niya na hindi siya mag-give up. Na no matter what, kahit against the word na yung i-continue mo yung race mo. Yung po yung sinasabi niya kay Timothy na talagang dapat daw po tayo mag-serve sa ating Panginoon. Mag-serve tayo sa ating Panginoon na yung totoo at tapat. Hindi yung hindi kasi tayo po yung sarili, yung mga gawa po natin, yung mga ginagawa po natin, yung po yung mag-account po accountable po tayo sa mga ginagawa natin na yun So it's up to us kung tayo ay gagawa ng masama o gagawa ng mabuti. At the end of the day, hindi po good night. At the end of the day, tayo po ay ma-judge. Tayo po ay harap. Tayo pong lahat ay harap po sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin yung accountable na yun sa ating mga sarili. And we are not serving people, we are serving before God. Amen. Ministry is done before God. Ito na po, ministry is done before God. So ito na yung sinasabi na sa Corinthians, we must all appear before the judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due as for the things done while in nobody, whether good or bad. Ang sinasabi ko dito, na tumayo po tayo sa faith natin. Dahil sa huli po, hindi po naman natin sisihin yung pastor natin, hindi naman po sisihin yung partner natin na kasi yung partner ko kasi yung pastor ito yung turo. No, hindi naman po yung ibibigay nating reason sa ating Panginoon pag tayo ay humarap na sa Kanya. Each of us will give an accountant of ourselves to God. Diba? Sabi sa Romans chapter 14:12. Everything we do, preaching, leading, serving, even daily obedience is done in the presence of God. Na gagawa daw, yung mga ginagawa daw po natin, tignan po natin yung ating mga ginagawa sa buhay. Tignan po natin kung ano po yung actions po natin. Ito ba ay nakakalugod sa ating Panginoon? Ito ba ay nakakasama sa atin? Ito ba ay nakaka-lift up ng spirit ng bawat isa? Ito po daw yung titignan po natin. Amen? That means, next slide po. Next slide ulit, sorry. That means, lahat daw po ng ating mga motives, my motives matter, my integrity matters, my faithfulness matters. Kaya wag po tayong magpakatotoo po tayo, wag po tayong maging nagpe-pretend. Kasi po yung motives po natin yung pag humarap po tayo sa ating Panginoon, sasabihin naman niya, naging tunay ba yung paglilingkod mo sa Panginoon or nag-pretend ka lang? Sino ang mag-account doon? Tayo din po. Sino ang magpasama doon? Tayo rin lang din po. So ang motives daw po tayo, yung motives natin, ang integrity natin, yung ating faithfulness, it matters. You may hide from people, but you cannot hide from God. Amen? At sa paglilingkod sa ating Panginoon,
Next slide po ate. Sa paglilingkod na po sa ating Panginoon, we should be stop living for applause. Na hindi daw po yun yung after natin. Pag naglingkod tayo sa ating Panginoon, pag tayo ay naging faithful sa ating Panginoon, we should not be living for applause. Sa Galatians chapter 1 to 10. Am I now trying to win the approval of human being, or of God, or am I trying to please people? Di ba? Sinasabi dito na sino ba yung natin? Ano ba yung nagsiserve ba tayo sa ating Panginoon para sa applause lang ng mga tao? Yung ba yung after natin na nagsiserve tayo sa ating family para mabigyan lang tayo ng napakagandang palakpak? Yun ba yung after natin? Hindi po yung tinuturo sa sa Bible. Ang tinuturo po sa Bible is maglingkod pa tayo sa ating Panginoon ng totoo. We should be a servant of Christ, not a servant of people. Amen? And let's ask ourselves, next slide ate, or sino po yun? And let's ask ourselves, if nobody applaud me, would I still serve? If nobody notice, would I still obey? If obedience cost me something, would I still remain faithful? Because one day, Christ, the righteous judge, will evaluate our lives. So, yung mga yan, mga applaud na yan, mga applause na yan, yung mga recognition na yan, it does not matter. What matter is, nag-serve tayo sa ating Panginoon faithfully. Amen? Second point is po, preach the word. Preach the word consistently and courageously. Preach the word, be prepared in season and out of season. Paul gives one central command, preach the word. Not our opinions, not trends, not motivational talks. So hindi po daw ang opinion po natin, it does not matter. Yung mga uso, mga trends, yung mga nauso ngayon, kung ano man yung mga nauso ngayon, it does not matter. Yung magaling na magsalita dito sa harap, it does not matter. Ang importante daw po, yung salita ng Panginoon. Ang importante po, tinuturo natin yung salita ng Panginoon, plain and simple. Yun po yung gusto ng ating Panginoon The word is, next slide, the word is divine authority. Na ang salita po talaga ng ating Panginoon is napaka-powerful. All scripture is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that means, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Di ba sabi dito na ang salita po ng ating Panginoon, itong Bible po na ito, ay galing po sa ating Panginoon, salita po to ng Panginoon. Kaya kung tayo daw po ay magsasalita sa pulpiting ito, we should use this. Ito po, pulpit. Ayun, sorry. Correcting, yun. Magkano po tayo ng So ito po, gamitin po natin ang salita po ng ating Panginoon. Hindi po yung opinion natin, kasi yung opinion po natin, it does not matter. Dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active. Napapansin po natin yon na pag yung puso po natin handang makinig sa salita ng Panginoon. Akala po natin na hindi mo naman sinasadya yung mga nagsasalita dito na akala natin, di ba tayong pinapatamaan? Akala natin tayo yung kinakausap. Kasi
The Word of God is alive and active. It's sharper than two-edged of sword. Na talagang anuhin kayo yung salita ng Panginoon ay talagang tumatagos sa puso natin eh. Ganon na ipag-usap ang Panginoon. Ganon tayo kausapin ng Panginoon. Amen? And pag daw tayo nag-serve sa ating Panginoon, next slide ate. Pag daw po tayo nag-serve sa ating Panginoon, it's not only season. Sabi dito, in season and out of season. So hindi lang po from January to February, doon lang po tayo magiging faithful sa ating Panginoon. Diba? It's throughout the year. 365 days na tayo daw po ay magsiserve sa ating Panginoon. At ibig sabihin po dito sa season is kung hindi lang po maganda yung buhay natin, yung status ng buhay po natin. Kung yung status po ng ating buhay is maganda, doon lang po ba tayo magsiserve sa ating Panginoon? Hindi, di ba? Kahit sa mga, for instance na lang si Paul, nasa prison na siya, nagsiserve pa rin siya sa ating Panginoon. Mamamatay na siya, nagsiserve pa rin sa ating Panginoon. And ganoon din po tayo dapat na hindi lang po dapat selective yung pag-serve po natin sa ating Panginoon. Kundi mapaganda man yung buhay natin, may problema man na tayo, financial, sa health, at kung ano man po yung mga problema natin, sa family, we still have to serve our God faithfully. Amen? Di ba sabi dito, hindi lang po dapat sa ating convenient time. Hindi lang po dapat sa ating uncomfortable life. When it's popular, when it's rejected. Di ba? Lahat mga yan. Lahat po ng mga yan is season sa ating buhay. Next slide ate. And dito po sa Jeremiah, maano po natin dito na the word must burn in our bones. You preach when people respond. You preach when people resist. Because truth does not expire. Na pag nag-preach daw po tayo, pag naglingkod po tayo sa ating Panginoon daw, tuloy-tuloy. Wala pong expiration date. You preach when people respond. You preach when people resist. So it does not matter daw po kung nire-reject tayo ng mga ibang kapatiran natin. It does not matter daw po kung nakaakay na po tayo ng madaming kaluluwa. Or kung wala tayong naakay na kaluluwa. It does not matter daw po. Magpatuloy tayo, sabi dito. Kasi ang salita ng Panginoon, ang siyang mag-convict sa mga lost souls, sa mga kaluluwang naliligaw. Ang ating Panginoon po ang ang ating Panginoon po ang magko-convict po sa mga kapatiran na iyon. Hindi po tayo. Tayo lang po ay instrument, tayo lang po ay nagde-deliver ng message. Amen? And we should be open daw po. Next slide. We should be open for correct rebuke and encouragement. Ito po yung natin kailangan daw po natin ito. Kailangan po nating, if something need to be corrected sa atin, buhay, sa ating personal life, then magpa-correct po tayo. Magpa-review po tayo kung ano man po yung mga hindi natin ginagawa, yung mga masasama po natin ginagawa. Encouragement. Magpalakasan po tayo. Magpalakasan po tayo sa bawat isa. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, instead speaking the truth in love, we will grow to become
in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Pag na tayo nagturo, tapos tayo po ay nag-rebuke, sabi dito, truth without love become harsh, and love without truth becomes weak. Healthy church need both conviction and comfort. Tama naman po na pag meron daw po nakita natin ang ating mga kapatiran na may yung nakakailangan ng correction, kailangan ng encouragement, kailangan ng to review, do it with love. Hindi po sa mga harsh words, di ba? Sabi dito na truth without love becomes harsh, and love without truth becomes weak. So instead na tayo ay nagko-correct sa ating mga kapatiran, instead na sila ay mas mapalapit, mas napapalayo pa sila dahil walang pag-ibig. Dahil walang pag-ibig po yung pinapakita natin sa kanila na correct them with love. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Rebuke them with love. Amen? And third, stand firm when truth is rejected. Stand firm when truth rejected. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Ito na po yung nangyayari na po ito sa mga ibang nangyayari na po ito sa mundo, nangyayari na po ito sa ayaw na po nila makinig. Ayaw na po ang mga ibang ibang mga members po, ayaw na po nilang makinig sa salita po ng Panginoon, sa doctrine na inuutos po ng ating Panginoon sa mga yung mga nanggagaling po dito sa Bible na ito. Ayaw na po nilang makinig. Gusto lang po nilang mapakinggan yung gusto nilang marinig. Makikita po natin yan sa next page. People will not reject the truth because it lacks clarity. They will reject it because it confronts desires. Sound doctrine means healthy, accurate teaching that is rooted in God's truth. Sound literally means healthy or wholesome. So ito po yung ibig daw po sabihin ng sound doctrine. Na ang sound doctrine daw po is healthy and accurate teaching, and it is rooted to God's truth. And dito na po natin makikita sa next slide. Ito na po yung mga karamihan. Itching ears. People will gather teachers to tell them what they want to hear. Hopefully po na hindi po ito yung nandito po sa ating church na hindi lang po yung gusto nating marinig, ang gusto nating mapakinggan. Paano ba explain? Tama? Na madami na po ito na yung kung ayaw nila yung tinuturo or kung ayaw nila yung katuruan na nanggagaling po sa Bible, umaalis sila. Bakit? Dahil naririnig sila kasi hindi po pabor sa kanila hindi nila gusto yung hindi favorable sa kanilang buhay, hindi sakto sa lifestyle nila yung mga naririnig nila na yon. Kaya ang nangyayari, lumilipat sila para doon nila mapakinggan ang gusto nila mapakinggan. Sana po wag po tayong ganoon. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1, false teacher will arise. But there were also false prophet among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce
destructive. Here says, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing sweet destruction to themselves. Madami na po ito, mga false prophet. Di ba, na-prophesy na rin po ito, nasabi na rin po ito na pag malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, madami na pong maglalabasan na false doctrine, madami na pong maglalabasan na false teacher para po mapalayo sa ating Panginoon. Amen. Para sila ay iligaw ang mga kaluluwa. And I pray na wala po dito sa church na ito. And I pray na wala po dito. Sa Isaiah chapter 30 verse 10. They say to the seers, see, no more vision. And to the prophets, give us no more vision of what is right. Tell us pleasant things. Prophecy, illusions. So ito na po yung mga gusto ng karamihan. Ito na po yung gusto po ng mga ibang tao po marinig. Gusto lang po nila marinig yung kaaya-aya. Gusto lang po nila marinig yung blessings. Yeah, tama. Yung lang po yung gusto lang marinig, yung blessings, yung abundant life. Yung sinasabi na pag nagbigay ka, mas madami pang mabibalik sa'yo. Amen. Yun po yung mga yun po yung nakakatakot po. Yun po yung mga nakakatakot na mga katuruan po ngayon na mababless ka. Basta magbigay ka. Mabibless ka. Dahil nandito ka sa church na ito. No, hindi po yun yun. Hindi po yun yung katuruan po. Hindi po yun yung katuruan po. Hindi po yun yung tamang katuruan. Amen. And next slide, please. We see this today. Madami na pong mga katuruan ulit na mga pastors, mga leaders, mga teachers, nagtuturo ng grace without repentance. Nagtuturo ng blessings without holiness. Nagtuturo ng salvation without surrender. Diba, nagtuturo sila ng salvation pero sa kanilang sarili, hindi po nila sinosurrender yung kanilang kaluluwa sa ating Panginoon, kundi sinurrender nila yung kaluluwa nila sa kaaway. Diba, napakasakit pong pakinggan yun, napakasakit po yun. Nagtuturo sila ng grace, pero wala namang repentance sa kanilang puso. Yan po yung mga dapat nating makita, maiwasan. Amen. And next slide, ate. Truth exchange for lies. Ito na po, madami na pong mga ganito. Sa Romans chapter 1 verse 25, they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Diba ito na, pinagpapalit na nila ang ating Panginoon. They exchanged the truth about God for a lie. Yung mga iba pong mga teachers ngayon tinitwist na po nila yung mga word just to make it sound na napakaganda. Di ba sino po yung magaling maglay na ganyan? Ang kaaway po. Ginagamit po niya ang word pero meron pong twist na ginagawa para magmukhang totoo. So yun po yung ating tignan, yun po yung dapat yung ating makita po. The culture may shift, morality may blur, standard may lower, but God's word remain unchanged. Amen?
The preacher's responsibility is not to scratch ears, but it is to guard truth. Yun lang po yung ating responsibility sa bawat isa, na hindi po natin sasabihin sa kapatiran natin yung gusto lang nilang marinig, kundi yung katotohanan. Amen? And number 4, malapit na po tayo. Endure hardness and finish your assignment. But you endure hardship, fulfill your ministry. Even if others fall away, even if culture shift, but you remain steady. Minsan po sa buhay po natin, nakakaranas po tayo ng ganito, ng hardship. Kahit po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hardship na yan, di ba? Meron po tayong hardship sa financial, meron po tayong hardship sa health, meron po tayong hardship sa relationship. Lahat po ng mga ito. Pero ang sabi po dito, di ba? Let us finish our assignment. Kung ano po yung calling po natin, magpatuloy po tayo. Hindi po yan yung hinders po para po hindi tayo magpatuloy sa ating Panginoon, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Katulad po, kung isipin po natin yung mga hardship na yan, napakabigat na. Isipin na lang po natin how much more yung mga disciples noon. How much more yung mga iba pong mga naglingkod po sa ating Panginoon. Hindi lang naman po tayo nakakaranas dito eh. Sila din po nakaranas. But the question is, magpapatuloy po ba tayo sa ating Panginoon? Despite of everything na ganito, yung mga hardship na yan. Huwag po nating, huwag po tayong maging katulad po ng mga ibang kwento po sa Bible, yung mga kings na nasilaw sa kapangyarihan. Huwag po tayong maging yung mga ibang nagsilbi sa ating Panginoon na at the end, give up nila yung faith nila. I pray po na tayo lahat po ay we can all finish the race. Amen. Amen. Endure hardship. Next slide po. Endure hardship. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Same thing po dito sa James 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres. Amen. Next slide. Hardship is not proof of failure. Sometimes it confirms calling. Diba sabi nito, hardship is not proof of failure. Sometimes it confirms calling. Minsan po, doon natin realize na in our lowest moment po ng ating buhay, doon po natin nakakonfirm na yung calling po natin sa ating Panginoon. Doon po natin na-realize na dapat mas lalo pa tayo magpatuloy sa ating Panginoon sa mga failure na yon. Na just because na-fail tayo, nag-give up na tayo, hindi po. We fail dahil po siguro may kailangan tayong matutunan. We fail because meron tayong kailangan may confirm sa ating Panginoon. Tingnan na lang po natin yung mga failure na yon sa ating buhay na pagsubok sa atin para po magpatuloy tayo, para maging matibay tayo, at para maging mas malapit pa tayo sa ating Panginoon. Amen. And Paul says, I am already being poured out like a drinking offering. Diba sabi dito, nung siya po ay, sabi kanina sa verse natin na, I am already being poured out like a drink of offering. Na
naubos na po yung oras niya. Ubos na daw po yung oras niya. Pero, hindi siya nag-give up. His suffering was to worship God. Nag-worship pa rin si Paul. Naging faithful pa rin si Paul despite na nasa huli na po yung buhay niya, last minute or last days na yung kanyang buhay. Amen. And letter B, next slide. Fight the good fight. Ano pong ibig sabihin dito? Fight the good fight. In 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Take hold of eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Dahil daw po ang Christian, ang buhay po ng Christian is not like a playground. It is a battleground. It is a battleground ng spiritual warfare, a lot of oppositions, a lot of temptations. Yan po yung hinaharap po natin, mga Christian. Yan po yung ating dapat daw malampasan. Fight the good fight. But it is good. Sabi dito, but it is a good fight because it has eternal reward. Pag tayo po, di ba pag yung ang isang sundalo, pag nakipaglaban po, pag sa gera, sa war, ang isang sundalo, pag nag-survive po sa battle na yon, ano pong nangyayari, di ba? Meron po silang mga reward. Meron po silang mga pin or tumataas po yung rank po nila. Same way po sa atin. Same way po sa spiritual life. Spiritual warfare. Na pag tayo ay naging faithful sa ating Panginoon, pag tayo ay nag-continue na mag-serve sa ating Panginoon, God will give us reward. Next slide po. Yan. Finish the race. I have finished the race. Run with perseverance. Many begin with passion. Few finish with perseverance. So finishing is greater than starting. Ano pong sabi dito? Finishing is greater than starting. Yung po nga sabi po kanina sa marathon. Na it does not matter po kung how good or yung race, yung pag-start po natin, yung takbo natin ay maganda. Ang mas importante daw po is how we finish the race. It does not matter kung yung time po natin is, let's say, 30 minutes. It does not matter po kung abutin tayo ng half day. It does not matter po kung tayo ay kung yung race po natin it will take a while. What matter is makapunta po tayo sa finish line. Amen. And letter D. Keep the faith. Paul did not just keep believing. He guarded the gospel. He did not compromise. He did not dilute the truth. Faithfulness is staying true when it costs you something. Di ba? Ito po, faithfulness is staying true when it costs you something. Na si Paul po, hindi po siya nag-compromise. Na hindi po niya kinompromise po yung kanyang paniniwala para lang magkaroon po siya ng comfort doon sa jail. Para maging comfort lang po yung buhay niya. Hindi po. And last po, live for the crown, not for comfort. Amen. Live for the crown, not for comfort. Now there is in store for me the crown of righteousness.
Paul looked beyond his execution. Na ito na po, si Paul po ay inano po niya kumbaga, he's looking forward sa kanyang gantimpala sa ating Panginoon. Diba sabi nga kanina na ano po siya, na I fight the good, tama ba yung I fight the good fight. Dahil yun po yung importante. Na yun po dapat yung ating titignan, yun po dapat yung we were looking forward. Yung gantimpala po ng ating Panginoon. Hindi lang po yung comfort ng buhay po natin dito sa mundo. It does not matter po kung komportable po tayo dito sa mundo na ito. Meron tayong mansion, meron tayong mga sasakyan. We all have everything. Pero sa huli, ang kaluluwa naman natin ay nasa dagat-dagatan po. So what matter most? You have everything here in the world, pero you lose your souls. You lose your soul, or magpatuloy tayo sa ating Panginoon despite of everything, despite of discouragement, despite of persecution. Pero ang reward po natin sa ating Panginoon ay napakadami. Yung reward po na bibigay po sa atin ng ating Panginoon ay mas importante po kaysa yung reward po na makukuha natin dito sa mundo nito. Amen. Next slide po. The righteous judge, the one who judges is not unjust. He is righteous. He sees hidden obedience. He sees unseen sacrifice. He sees tears no one else notice. Amen. So ito po ang sinasabi dito na ang ating Panginoon po, He is judge. He is a righteous judge. Na nakikita po niya ang lahat. Nakikita po niya ang puso natin. Nakikita po niya gaano tayo ka-obedience or disobedience. Nakikita niya ang mga unseen sacrifice natin. Nakikita niya yung mga kung ang kapatiran po natin o yung mga leaders natin hindi po tayo nakikita. Pero ang ating Panginoon po, nakikita niyo lahat. Kaya kung magsisilbi po tayo sa ating Panginoon, magsilbi tayo sa Kanya, hindi po sa pastor, hindi po sa teachers, hindi sa ministry, hindi sa church, kundi po sa ating Panginoon lamang. Amen. The crown is for the faithful. The crown is for the faithful. Sa James chapter 1, verse 12, crown of life. 1 Peter chapter 5, verse 4, the crown of glory. The book of Revelation, be faithful unto death. The crown is not for talented daw. The crown is not for talented. Not for the famous. Not for the comfortable. It is to the faithful. Yes. Ulitin ko po, the crown is not for the talented, not for the famous, not for the comfortable. It is for the faithful. And ang final challenge po, ang conclusion na po tayo. In our conclusion, we should live accountable before God. Preach the word boldly. Stand firm when truth is rejected. Endure hardship. Finish your race. Keep the faith. Live for the crown. If today were your final day, could you say, I fought, I finished, I kept the faith? Because one day,
you will stand before the righteous judge. And may we hear, well done, good and faithful servant. Sabihin po natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga katabi, well done and good, faithful servant. Ito po, ang napakagandang marinig po, pag tayo po ay kumarap na po sa ating Panginoon. Ito po yung napakagandang marinig, well done and good, faithful servant. Hindi po yung, I never knew you. Diba? Hindi po yung dapat dapat nating marinig. I never knew you, diba? Sabi ko na, depart from me. Yun po yung yung nakakatakot na marinig po natin. Kaya po magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa calling po natin. Mag-preach po tayo boldly. Mag-hayag po tayo. Tayo lang po ay ginagamit lang po tayo ng ating Panginoon na we are just empty vessels po na wala po tayong kakayahan mag-transform po ng ibang tao kundi ang Panginoon lamang. Yung salita po ng ating Panginoon ang nakapag-transform, hindi po tayo. Hindi po, it does not matter po how good we are, it does not matter po how talented we are. Kung ang salita po ng ating Panginoon, kung yung heart po natin eh hindi sa ating Panginoon, wala din po. Mas maganda po na yung puso po natin is malinis. Mas maganda po na nagiging faithful po tayo sa ating Panginoon. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Truthfully, hindi po nagpe-pretend. Dahil at the end of the day nga po, sabi dito again, well done and good, faithful servant. Yun po yung gusto po nating marinig. Amen. So yun po yung ating word po ng ating, yun po yung salita po ng ating Panginoon today, yung message po na gustong ipahayag sa atin ng ating Panginoon. Kahit man nasa imprisonment po tayo ng mundong ito, ay magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo give up. Huwag po tayo mag-give up. Magpatuloy po tayo. Amen. At lahat po tayo ang magkakaroon po ng reward sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa message niyo po na na-deliver today, Father God. Maraming salamat po sa revelation na binigay niyo, Panginoon. And Father God, I pray na ang iyong mga salita na ito, Lord God, ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. Yes, ang iyong mga salita na ito, Lord God, ay magkaroon, Lord God, ng pagkaunawa sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon. Magkaroon po ng kasagutan, Lord God, sa bawat isa sa amin. And Panginoon, help us, Lord God, na despite na nangyari sa aming mabuhay, sa status na aming mabuhay, Lord God, sa salita mong ito, Panginoon, ay magbibigay ng lakas sa amin para magpatuloy, para hindi mag-give up sa buhay na ito, Panginoon, kundi magpatuloy kami faithfully, Panginoon, sa inyo. Maging faithful kami sa inyo, Panginoon. Maging boldly kami. Gamitin niyo kami, Panginoon, para magpahayag pa ng iyong mga salita sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay. And Father God, I pray na ang aming church na ito, Lord God, ay magpatuloy Amen. sa iyong ubasan. Mag-abide sa inyo, Panginoon. Kasi yun po yung purpose namin. Yun po yung purpose na binigay niyo sa amin. Para mag-akay ng mga lost souls. Mag-akay po, Panginoon, ng mga kapatiran na nangangailangan po ng comfort ninyo. And Father God,
kami ay nagpapasalamat, Lord God, sa lahat-lahat. We thank you, Lord God. We cannot thank you enough for everything that you have done to us. We cannot thank you enough, Lord God, that you give us, Lord God, an eternal life sa iyong presensya, Panginoon. Through Jesus Christ. Panginoon, we thank you, we glorify you, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.